Ang dating malabong mangyari, na magkakaroon ng sariling submarine force ang bansa, tila mas naging maliwanag na ito ngayon. Ayon kasi sa ulat ng Korea Jungang Daily, na isagawa na umano ng Republic of Korea Navy, o ROKN, ang huling paglalayag, ng unang Jangbogo-class, diesel-electric attack submarine, ang ROKS Jangbogo, SS-061. Nakatakda itong i-decommission, sa ika-30 ng Disyembre, matapos itong magserbisyo, ng 23 taon sa Korea Navy. At ano ang kinalaman nito, sa ating dreamed submarine fleet? At bakit nakaka-excite ito? Wala na umanong balak ang ROKN, na panatilihin ang submarinong ito sa kanila, kahit pa napakahalaga nito, sa kanilang kasaysayan. Sa halip, ayon sa mga impormasyon, inaasahang ita-transfer ito, either sa Poland, o kaya sa Pilipinas, kung sakaling maisapinal na, ang kanilang pagbili ng mga bagong submarines, mula sa South Korea. Ang ROKS Jangbogo, na batay sa German Type 209-1400 design, ang tanging submarine na gawa sa Germany, na nasa serbisyo ng South Korea. Ito rin ang first ship in its class, na ginawa ng HDW Shipyard sa Germany, bago na transfer sa mga South Korean shipyard ang teknolohiya, noong 1980s. Sa kasalukuyan, kapwa Poland at Pilipinas, ang may mga ongoing negotiations, ng submarine acquisition projects, na kinabibilangan ng mga Korean shipbuilder. Kasali rin ang South Korea, sa submarine program ng Canada, pero dahil mayroon ng karanasan at existing fleet ang Canada, kaya malabong mapipili ang South Korea. Ibig sabihin, crash out na ang Canada sa posibleng pag-transfer nito. Pagdating naman sa Poland, kung gaano ba kalaki ang chance, na sa kanila mata-transfer ang submarine na ito, may natanggap na mahalagang impormasyon, ang Max Defense, mula sa isa sa kanilang Korean contributors. Ayon sa kanya, mukhang mas malaki ang posibilidad, na European shipbuilder ang pipiliin, para sa submarine program ng Poland, ang tinatawag na Orca program. Kung magkaganoon, Pilipinas ang magiging pinakamalamang na destinasyon, ng ROKS Jangbogo submarine na ito. Matatandaan, nauna nang ipinaliwanag ng Max Defense Philippines ilang taon na ang nakalilipas, na nagpahiwatig ang South Korea, na kung pipiliin ng Pilipinas ang Hanwha Ocean, para sa submarine acquisition project, handa ang kanilang pamahalaan, na e-transfer ang kahit isang retired Jangbogo-class submarine, sa Philippine Navy. Magagamit ito bilang training platform, at kalaunan ay bilang force multiplier. Bagamat luma na ang submarine na ito, pero wag ka, dahil matindi pa rin ito, dahil maraming upgrades na ang ginawa sa mga ito, kaya pinagkakatiwalaan pa rin ito hanggang ngayon, ng mga navy ng Turkey, Germany, Greece, Brazil, Indonesia, Peru at Argentina. Gaano ba katindi, itong Jangbogo submarine? Kilala ito bilang super quiet at mahirap ma-detect. Ang disenyo ng Type 209 ay kilala sa pagiging mahirap mahuli ng mga sonar ng kalaban. May mahusay na hydrodynamics, na nag-produce lamang ng napakakaunting ingay, habang naglalayag sa ilalim. Ideal ito para sa surprise attacks, intelligence gathering, at maritime surveillance. Pagdating sa armas, armado ito ng 8 torpedoes, at mga Harpoon anti-ship missiles. Ibig sabihin, kaya nitong magpalubog ng mga barkong tulad ng frigates, destroyers, mga submarines, at kaya rin itong umatake mula sa ilalim ng dagat nang hindi nakikita. Sa loob ng halos 2 buwan, kaya nitong mag-operate ng palihim at walang nakakaalam. May napaka-advanced na sonar at combat system pagkatapos ng upgrade. Marami sa Jangbogo submarines ang na-modernize. Mas advanced na sonar suite, improved fire control system, better navigation system, mas modernong combat management system. Ito ang dahilan kung bakit hindi naluluma ang Jangbogo, o Type 209 submarine, at hanggang ngayon ginagamit pa ng maraming navy. Kaya naman, kung sakaling hindi makuha ng Pilipinas, ang ROKS Jangbogo na ito, hindi pa rito nagtatapos ang pagkakataon ng Pilipinas, dahil may iba pang mga unit ng Jangbogo class, na posibleng e-alok pa rin sa ating bansa, at maaari pa ring magkaroon ng isa, o higit pa, depende sa kung kailan ninanais ng Pilipinas, na simulan ang formal na training, sa submarine.
At higit sa lahat, hindi kailangang isang submarine lang ang target. Kung magiging matagumpay ang pakikipag-ugnayan sa South Korea, may posibilidad na makakuha ang Pilipinas ng mas marami pang unit para sa pag-training ng ating Navy, at kalaunan ay ang pagbuo ng isang tunay at kapanipaniwala na submarine force. Sa huli, ang pagre-retiro ng Jangbogok class ay hindi lang kwento ng pagtatapos para sa South Korea, ito rin ay maaaring maging simula ng isang bagong kabanata para sa Philippine Navy, at para sa pangarap na magkaroon ng sariling submarine force. Ayon pa sa impormasyon, naiintindihan umano ng South Korea ang lumalalang sitwasyon sa seguridad ng Pilipinas, at naniniwala sila ang pagpapalakas sa ating depensa ay nakakatulong din sa kanilang sariling geopolitical interests. Kaya't ang pag-donate o pagbenta ng mura na submarine sa Pilipinas, at posibleng higit pa sa mga susunod na taon, ay may malaki at malalim na benepisyo para sa kanila. Ngayon, ang pinakamalaking tanong, kaya ba ng Pilipinas na pondohan at igawad ang submarine acquisition project sa susunod na taon? Lalo na sa gitna ng kasalukuyang political at economic situation, at sa tila mas mataas na prioridad ng Department of National Defense para naman sa multi-role fighter project ng Philippine Air Force. Ang nakikita nating sagot dito ay kayang-kaya. Ito ay dahil sa katotohanang hindi mag-aksaya ng panahon ng Pangulo na makipag-meeting sa Hanwha Ocean kung wala naman palang plano na bumili. Inaasahan nating may nakalaan na financing arrangements ang Pilipinas para dito, at tulad ng multi-role fighters, soft loan ang pinakasiguradong financing scheme ng Pilipinas para sa mga ito. Isa pang tanong, e-offer pa ba ng South Korea ang dating ROX Jangbogok sa Pilipinas kahit hindi manalo ang Hanwha Ocean sa bidding? Ayon sa Max Defense, maaaring tingnan umano ng South Korea ang pagbibigay ng submarine bilang investment, isang goodwill gesture na maaaring humikayat sa Pilipinas na piliin sila para gumawa ng mga bagong submarines nito. Ano man ang magiging desisyon, malinaw ang isang bagay, dapat samantalahin ng Pilipinas ang oportunidad na ito. Makakakuha ang bansa ng isang submarine platform na maaaring gamitin para sa pagsasanay at pagbuo ng karanasan, at sa napakababang halaga kumpara sa pagbili ng bago. Siyempre, kakailanganin pa rin ng Pilipinas na gumastos para sa refurbishment, armas, refitting, at pagpapadala ng ating mga tauhan sa South Korea para sa training. Pero kahit ganoon, napakalaking tulong nito upang masimulan ang pagbuo ng submarine capability ng Philippine Navy. Alam ng Navy, ng mga mambabatas, at ng mga policymaker kung gaano katagal at kamahal ang pagbuo ng ganitong kakayahan. Kaya naman, ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang makapagsimula agad nang hindi winawasak ang pambansang budget.